2 Peter chapter 3 verse 18, page 1372 sa ating mga Pi Bibles. Pag natagpuan nyo na, say aloud, Amen. Okay. Ang sabi ng Bible, 2 Peter 3:18, everybody read, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." Sa verse na to, gusto kong makita nyo yung word na grow. Yan ang responsibility ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ay may responsibilidad to provide for our needs, to look after us, to care for us. Alam niya yung mga desires ng puso natin. And He is faithful to fulfill His responsibility to us. Tayo, may responsibilidad din sa Kanya. Hindi naman pwedeng siya lang yung gumagalaw, tayo wala. Hindi naman pwede siya lang yung giver, recipient lang tayo. Dapat ang relationship natin sa Diyos, two-way mga kapatid. While God fulfills His responsibility, we must also fulfill our responsibility. And our responsibility is to grow. Pakisabi mo sa katabi mo, you need to grow. Okay? Let's pray. Heavenly Father, i-bless niyo po ang aming pag-aaral sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang internet connection upang maging blessing sa lahat ng aming mga sanctuary. As senior pastor, I am standing today in your presence, Lord, before your people. And I pray, Lord, that you will touch every heart. Empower me, anoint my lips. I pray, Lord, that they will feel the conviction of the Holy Spirit today. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much, and you can now be seated. Pwede ba na from Bacara to Manila, mag-drive ka ng sasakyan, puro primera? Anong mangyayari sa sasakyan? Sabog ang sasakyan. Sapagkat sa ganong kalayo, dapat nag-shift gear ka. Hindi yung puro primera. Toto, marunong ka nang mag-drive. Manual, automatic. Buti na lang, matic sa'yo. So, matic yung pag-change gear. But if you're driving a manual car, dapat from primera, magsikunda ka naman. Magtersera ka, magkwarta ka. Kaya ng makina. Sayang yung makina at baka masira pa pag hindi ka nag-level up o nag-shift gear. Ganon din sa ating mga Kristiyano, mga kapatid. Everything starts somewhere. Meron tayong pinagsimulan. Meron tayong tinatawag na starting point. Ang starting point natin ay nung tinanggap natin si Jesus Christ. Pero dapat, hindi lang tayo doon sa starting point. At dapat habang tumatagal, we do not just go through life. We must grow through life. Bilang mga Kristiyano, hindi lang dapat tayo nag-a-attend ng church. Dapat tayo lumalago. So ang aking gustong talakayin sa inyo, sa buong buwan of July, I am going to speak to you on spiritual maturity. Everybody say the word, spiritual maturity. Okay? Now, mga kapatid, I would like to show to you this morning etong kahalagahan ng maturity sa atin. Alright? Pag sinabi nating maturity, ang kabaliktad, ano ang opposite ng mature? Ulitin natin. Anong opposite ng mature? Okay. Pag ikaw ay bago pa sa church at immature, naiintindihan natin yan, okay lang. Pero pag matagal ka na at immature ka pa rin, hindi na maganda yan. Katulad nung sinabi ko earlier sa inyo, review. Okay? Kung halimbawa, si Tim, ayan, yung bit-bit, anong tawag doon? Karga ni Faye. Ayan, yan. Oh, hagis mo, hagis. Yan, nakatayo na si Faye. Yan po ang anak nila ni Nelson na pangalawa, so far. At aabot daw ng 5, sabi ni Nelson, dapat makabuo sila ng isang basketball team. Ang pangalan ng baby nila ay si Tim. Timothy, sa ganyang age at sa kanyang ganyan mga kapatid, napakasaya na tawagin siyang baby. Right? Pero kung si Nelson, tawagin mong baby pa rin yan. Bonjing na yun, hindi na maganda yun. Kaya pag may new believers tayo, at tawag natin sa kanila ay immature, masaya pa tayo eh.
Right? Pero kung matagal ka ng membro, matagal ka ng nag-a-attend at immature ka pa rin, pangit ka na kapatid. So dapat tayong mga Kristiyano mag-mature. Yes, we started in the Lord Jesus Christ, but we must grow in the Lord Jesus Christ. Everything starts somewhere. We started in the Lord Jesus. I repeat, we must grow in the Lord Jesus Christ. Sino sa inyo dito gustong mag-grow? Gusto nyong mag-mature? Praise God. Ulitin ko ha. Kung 5 years na kayo at hindi pa kayo nag-grow, pangit na kayo. Kaya ngayon, gusto kong talakayin the problem of immature believers. Yan ang ating series ngayon. The problem of immature believers. Ang immature na believer, kung simula, inaalagaan. Pero pag tumatagal na miyembro at immature, nagiging problema. At hindi lang siya nagiging problema, siya mismo may problema. So I'm going to discuss to you the problem of immature believers. Okay? First slide. All right, everybody read. Spiritual immaturity is not just a personal weakness. It becomes a problem for the whole church. Naunawaan nyo yan? Gusto nyo bang maging problem sa church o maging blessing sa church? Ang bata, hindi problem yan. Kung baby. Pero kung matanda na at baby pa rin, problema na siya. Isipin mo kung 5 ang anak mo, hindi yan nag-mature lahat. Puro problema yan. Because immature people causes problem. There are many things they lack. There are many things that they do not know. So that instead of becoming a blessing, they cause problem. Kaya addressan po natin itong problem of immaturity. Okay, next slide. All right, next slide. Everybody read. God desires every believer to grow, but many stay spiritually childish and cause delay, division, and discouragement. Ano po ang ginagawa o nagiging problema ng immature na Kristiyano sa church? They cause delay. Bakit? Kasi halimbawa dito, tignan nyo ang mga new believers natin. Si Rico, si Jeff, si Rosel, matagal ng Kristiyano. Praise God, na-revive ka ngayon. Sabi niya nga, Pastor, nung pagdating namin dito, I was praying for a right church. Mukhang ngayon, titigil na akong mag-pray. Lalo na, magbabaptize na si husband mo. Okay? Si Maricar, si Nana Benedicta, si Sister John, ayan, si Brother Jay, mga new believers natin to. Sila dapat yung pinagtutuunan na natin ng pansin. Pero kung ikaw ay miyembro, dahil nga hindi ka nag-grow, hindi ka nagmamature, at hindi ka reliable, ikaw pa ang pinagtutuunan ng pastor ng pansin. Ikaw pa ang laging nire-remind, pinapaalalahanan. Alam mo ang ginagawa mo, dinedelay mo ang pag-grow ng church. When I am supposed to be taking care of new outreaches, when I'm supposed to be taking care of new congregations natin, ikaw pa yung magiging pabigat sa pastor, kahit matagal kang miyembro, pangit talagang kalabasan mo kasi childish ka. Hindi ka nag-mature. In other words, Toto, hindi na Toto. So kita nyo, kaya I would like to address immaturity. Kasi po si Pastor Provi, binigyan ng Diyos ng malaking puso, hindi lang para sa ating church, kundi para sa Great Commission of Christ. Gusto ko na pagbalik namin dito, maka-expand na tayo ng Sydney. Maka-expand na tayo ng Melbourne. The Lord willing, mga kapatid. Pero paano ko gagawin ang lahat ng ito kung kayo yung lagi kong aasikasuhin? Kaya dapat mag-mature kayo. And I would like to say the same thing to all of you. Mga matatagal ng miyembro dyan sa Pilipinas, bangbangulan kan bangbangutan, hangkay kumamot paguyguyo din, hangada kay ti mangi pagpababa, mang padpadagsen, ti burden iti pastor. Inaasahan ko na kayo ang katulungan ng pastor na mag-akay ng mga new believers. Kayong mga old members, kayong inaasahan ko na magdala ng mga new believers mamayang hapon sa Batak. Kung ikaw pa absent, ang laking problemang binibigay mo sa pastor, kapatid.
Dapat kung matagal ka ng miyembro, lalo kung may sasakyan ka, akayin mo ang mga new believers. Mag-attend tayo sa Batak mamaya, kapatid. Encourage kita. Pagkatapos nun, mag-Jollibee tayo. Yan ang mga mature believers, mga kapatid. So immature cause delay. Ano pa yung kinokos nila? Mga kapatid, division. Kasi po ang immature, maraming hindi maintindihan. Bata nga, di ba? Alam mo ang bata, ganun eh. Dito ako, sali ako dito, dito ako, dito ako. Nagkakabahabahagi. Ang immature, ganito ang kanilang mindset. Kaming mga gwapo, kayong mga pangit, dyan lang kayo. Kaming mayayaman, kayong mahihirap, dyan. Kaming mga matatagal, kayong mga new, dyan lang kayo. Alam mo, ang mature kapatid, inaalis niya yun sa isip niya. At sabi niya, regardless of your status, regardless of your background, regardless of who you are my brother in Christ, you are my sister in Christ, I'll reach out to you. Let's work together for God. Yan po ang mature church. Walang chismis sa loob ng church. Kasi ang chismis nagkukos ng division. Ano pa po ang binibigay ng mga childish na Kristiyano? Discouragement. Biruin mo yung ang tagal mo ng miyembro, nakita ka ng new believer, Sunday morning, supposedly nasa church ka, naglalakad ka sa mall, di ba nakaka-encourage ka? Yung bang, uy, di ba? Pampihira, men ni Pastor Proby yun, no? Sunday morning, nasa mall, nakaka-bless. Nakita niyo mga kapatid? Kaya, wag niyo pong sana po ngayong umaga, kung matamaan kayo, aminin natin sa Diyos. Dalawa po ang klase ng immature sa church. Yung mga bago, immature sila, at yung mga matagal nang hindi nag-grow, hindi natuto, hindi nakikikooperate, immature, childish pa rin ang tawag doon, kapatid. So today, I would like to address the problem of immature believers. Ano ang mga problema ng immature na masasabi nating hindi worth it na manatili kang immature? You have no choice but to grow. Hindi naman yung mag-grow ka kasi no choice ka. Mag-grow ka dapat, una, dahil sa Lord. Mag-grow ka dapat, bakit? Dahil sa mga taong nakatingin sa'yo. Meron kang sense of responsibility. Now, the first problem of immature believers is number one, read. They are easily deceived. Madaling malinlang, madaling matangay. Alam nyo, maraming mga churches, maraming mga cults, maraming mga nagtuturo, Biblia rin ng gamit. Ang prayer ko bilang pastor, lahat tayo ay lumalim sa mga aral ng Biblia para kahit sino pa ang makausap natin, hindi dahil magaling magturo, maayos magpaliwanag, tama ang sinasabi. Or kung minsan hindi dahil marami sila. Alam nyo, maraming churches dito na naglalakihan at attractive, correct? Pero alam mo, pag mature ka, hindi ka nakatingin doon lang sa, ay marami sila, ay ang galing magpaliwanag. Yung bang nai-impress ka, pag nagmamature ka, ang ina-afteran mo, nasaan ang katotohanan? Mature people are after the truth. They are not after inspiration only. Na-inspire ako, grabe, tumayo ang balahibo ko doon. Diba? Naramdaman ko nung nag-preach, parang may pumasok, may sumanib sa akin. Sino kaya yung sumanib sa'yo? Ang mature na Kristiyano, kapatid, nagmo-move up siya from doon sa point na pakiramdam lang ang ginagamit para i-determine ang katotohanan. Doon sa Biblia ang ginagamit para i-examine ang katotohanan. I know many of you started, when you came here, you felt the presence of God. And praise God for that. Continue in that. However, you must grow in the truth. Lumago kayo sa kaalaman ng katotohanan. And I praise God. Etong 2 weeks namin, 1 year na visa na binigay ng Diyos sa amin, multiple. Naka-4 na visit ako sa inyo. 3 times kasama ko si Ma'am Kay. At sa 4 na visit na yan, I praise the Lord, mga kapatid. Lumalim kayo sa doktrina ng katotohanan, especially sa salvation. Kaya kayong mga coordinators, I am encouraging you, I beseech you, please take care of our new believers and educate them with the truth of salvation. Biruin mo, yung tinuro ko nung last time about the gospel. Kasi ngayon, maraming nagsusoul winning pero hindi gospel ang klaro. Kaya pag tinanong mo, save ka? Opo. Bakit? Tinanggap ko si God. Hindi maliwanag yung gospel sa kanya.
Dapat po, pag tayo nag-soul win, at ipinaliwanag natin ang katotohanan, listen to me, we should explain the gospel clearly. Maliwanag ang sabi ng Bible, Roma 10:15, 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So upang ang tao ay magkaroon ng tamang pananampalataya, dapat tamang mensahe ang marinig. Because faith is a response to the message. So for people to become true believers, they must believe the right message. And that message is the gospel. Ngayon, pag nag-soul win ka, na hindi mo in-emphasize about the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, basta sinabi mo lang, okay, gusto mong maligtas, tanggapin mo si Kristo. Tinanggap niya nga, prayer, pero hindi klaro sa kanya yung ginawa ni Jesus Christ. I praise God, karamihan ng mga na-elite ko dito personally, naiyak pa nung tumanggap sa Panginoon. Bakit? Sapagkat yung kanilang pagtanggap, hindi lang sumunod sa isang kind of prayer, pero naunawaan po nila yung kanilang tinatanggap. They receive the gospel. Kaya nga ngayon, yung baptism ninyo mga kapatid, bakit kayo magpapabautismo? Hindi para mahugasan ang kasalanan. Although you will become a member of HBBC family, pero magpapabaptize ka to declare the gospel that you have received. Mamaya doon sa swimming pool, pag sinabi ko sa iyo, Jeff, sigurado ka na bang ligtas ka? Anong sagot? Amen. Tinanggap mo na bang Panginoon Kristo ang ebanghelyo ng katotohanan? At dahil dyan, sa pagpapahayag mo ng iyong pananampalataya sa ebanghelyo, ikaw ay aking babautismuhan. Buried in the likeness of His death, raised up in the likeness of Christ's resurrection. Kaya ito, mga kapatid, napakapalad nyo, napaka-bless nyo, na magpapabaptize kayo, nauunawaan nyo ang pagpapabaptize nyo. Marami sa inyo na baptize kung saang church nung araw. Hindi nyo naintindihan yon. Dito, ayaw natin that you believe a truth without understanding it fully. Jay, alam mo, baptism ang unang pagpapahayag ng gospel. Ang sabi ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Huwag daw natin ikahiya ang ebanghelyo ni Kristo, kundi ipahayag natin ito. At ang unang hakbang ng pagpapahayag ng ebanghelyo ay walang iba kundi sa bautismo. Pag naipahayag mo na si Kristo sa bautismo, ang kasunod na pagpapahayag sa pamilya mo naman, sa loved ones mo na, sa mga workmates mo na, sa mga friends mo na, sa kanila mo naman ipahayag ang ebanghelyo ni Kristo. Yung mga ganyang simple, basic na doktrina, kailangang clear sa ating lahat yan. I praise God this week na i-discuss ko po dito about the Holy Spirit. Nag-discuss ako ng topic, ang topic, meet the Holy Spirit. Ang ganda, no? Kasi hindi natin alam ng Holy Spirit pala, siya yung manifest presence of God sa daily life natin. Kaya nung na-explain ko ito, nag-testify si Brother Noel. Brad, pang 5 beses ko na yata ulitin to. Pero praise God for your testimony. Sabi niya, kasi si Brad Noel, nakakatuwa yung transformation ng buhay. Mga kapatid, alam nyo, karamihan ng mga men natin dito, naku, ang sasaklap ng pinanggalingang buhay. Ayan, si Aldrich, rakista ito. Dati. Hanggang ngayon. Hindi na. Rakista yan, kapatid. Sa Baguio, kung saan-saan sila umaawit sa mga bar, nagba-bar hopping. Oo. Tapos grabing alak. Ayan si Nelson, lalo na to. Diba? Pagkagaling basketball, nakasakay sa kotse niya, walang damit, ang lakas ng music, akala mo kung, ang lakas ng hangin nung araw nito eh. Hindi na nga masyado ngayon eh. Pero pag nagpamilk yan, wala na, tuluyan, wala nang hangin yan. Diba? Pati nga si Jeff, testimony niya, nagiinom ka rin noon? Kasi Taiwan to eh. Kaya nga, mga kapatid, nung makita ni Aldrich yung changes kay Nelson, doon siya natinag. Sabi niya, hindi pwedeng ganito na lang ang buhay ko. Nung nabago naman si Aldrich, nakita ni Jonas. Sabi ni Jonas, hindi pwedeng ganito rin lang ang buhay ko. Na-challenge din si Brad Noel. Naiyak pa nung tumanggap sa Panginoon Kristo. Na-remember niyo yun? Kaya nakaka-bless yung transformation na ginawa ng Panginoon sa inyo. Pero ang gusto kong ipaintindi niyo sa inyo mga kapatid, isang bagay na na-save ka, pero through this life, dapat mo nawaan mo, may Holy Spirit kang kasama. Kaya sabi ni Brad Noel, Pastor, alam mo dati, pag pumapasok ako sa trabaho, madiskarte kasi itong si Brad Noel eh. Madiskarte to. Sabi niya, ang lagi kong iniisip yung panlalamang.
Oy, mag-ingat kayo mga kapatid, kung puro panlalamang ang laman ng isip natin, magkagalit ang Holy Spirit sa'yo. Sabi niyang ganyan, yung bang dapat 10 yung tatapusin ko, pero 8 lang yung gagawin ko na hindi ako mahuhuli, hindi ako pagagalitan. Yung bang nakalusot. Panlalamang. Pero na-realize ko, sabi niya, dahil Panginoon ay nasa akin na, hindi na. Talagang kahit walang boss na nakatingin sa akin, aayusin ko ang trabaho ko. See, if you are working for a boss, if you are working for a manager, at na-save ka na, may Holy Spirit ka. Araw-araw, maingat ka dapat sa galaw mo kasi may Holy Spirit ka na. Tapos sabi niya dati, pag nagto-troubleshooting ako, diskarte lang ang ginagawa ko. Pero ngayon, bago ako mag-troubleshoot, kahit alam ko yung gagawin ko, pinagpipray ko. Lord, i-guide mo ako, bigyan mo ako ng wisdom. Tapos pag natapos niya daw mga kapatid, saka siya nagpapasalamat sa Diyos. Grabe yung impact pagka lumalim ka sa doktrina, yun ang mag-a-affect ng behavior mo araw-araw. Kaya mga kapatid, hindi ka basta matatangay. Kahit pa sinong mag-preach dyan. Meron nga akong nakita sa Facebook, ang galing eh. Sabing ganyan, mga kaibigan, mga kapatid, tanggapin natin si Kristo, magpabautismo tayo. Talagang very dynamic. Sabi ng mga tao, Amen! Para tayo maligtas. Sabi ko, tira itong mga tao hindi sumusuri ng Biblia. Kawawa yung mga nakikinig sa Kanya. They only listen and follow without examining the Bible. Pero praise God, you are growing deeper in the Bible. At mga kapatid, I am very committed as your pastor to continue to take you through the doctrines of the Bible, learn the doctrines of the Bible, and grow deep in your faith. Magiging matatag kayo. Yung bang pag may pumunta sa bahay nyo, kumatok, magandang araw po, pwede ba kaming magbahagi ng salita ng Diyos? Pasok kayo. Yung pag-imbes na siya yung pumunta para magbahagi sa'yo, ikaw na yung nagwi-witness sa kanya. Kasi alam mo ang Biblia. Amen ba mga kapatid? So ang weakness ng isang immature, Ephesians chapter 4 verse 14. Let's read the passage. Ephesians 4 verse number 14. Ganitong sabi, go. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. Alam nyo, ang doctrine hindi lang naman galing sa relihiyon eh. Galing din sa sanlibutan. Yung doktrina, ano? Oh, by the sleight of men and cunning craftiness. Magaling siyang magsalita. Whereby they lie in wait to deceive. Alam nyo in one word, the word deceive, scam. Marami pong scammers. Pero kung nag-mature ka, natuto kang mag-examine, alam mo ang truth, hindi ka malilinlang ng peke. Yung mga nagtatrabaho ng bangko, para daw nila ma-determine kung peke yung pera, nung sila po'y nag-training, hindi nila pinag-aralan ang peke na pera. Ang pinag-aralan nila yung genuine na pera. Na-master nila yung features, traits, characteristics ng genuine na pera. Alam nila, hawak pa lang, amoy pa lang, tingin pa lang. Para pag nakakita ng peke, kahit hindi pa hinawakan, peke yan. Bakit? Familiar sa katotohanan. So ang gusto at prayer ko bilang pastor, lahat kayo maging malalim, mapamilyarize yung katotohanan. Yung bang, pag may tao, kausap ka, nagsabi, ay alam mo, nasave ako nung pumasok ako sa church. Good works to. Alam mo kaagad sabihin. Alam mo, kahit tanggapin mo si Kristo, kung nagkasala ka, wala rin, hindi ka rin maliligtas. Nawawala ang salvation nito. Turo to ng mga ganito. Alam mo kaagad. Amen ba? Would you like to grow? Amen? So ang immature, anong mangyayari? Next slide, go. Believe anything that sounds good. Next slide. Don't check the Bible for themselves. Hindi nila tinitignan ng Bible. And next slide. If you don't know the truth, you will fall for lies. Oh, nakita nyo? Ulitin natin, basahin, go. If you don't, you will fall. At sasabihin ko sa iyo, we are surrounded by many lies. Hindi lang po relihiyon ang magsasabi ng kasinungalingan sa atin. Number 1 ang dyablo, ang sanlibutan na ito. Yung makita mo, yung mga nagiinuman, akala mo masaya, nagpicture pa sa Facebook, kasinungalingan yon. Akala nyo masasaya ang mga nagiinuman? Doon lang sa time na nagiinuman, masaya. Kinabukasan, masakit ang ulo. Magsisisi ka, ba't ka nakipag-inuman kagabi? Hindi ka na makapasok trabaho. Pero kahit masakit ang ulo mo, pumasok ka trabaho, mamaya, hahanapin mo na naman, saan ka naman kaya kung magkikipag-inuman ngayon? Yun lang takbo ng buhay. Kasi nungalingan yun. Walang kaligayahan doon. Sabi ko nga doon sa Bible study ko, for peace, people go to the beach.
For joy, they go to the mall. What people do not realize, peace and joy can be found in Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. Kaya mga kapatid, they are easily deceived. Number 2, pangalawa na problem ng immature. Number 2, read, go. They get easily offended. Hello? Ano sa Tagalog ulit yung offended? To? Ano yung Tagalog ng offended? Na-offend, okay? Pambira. Tinagalog mo nga, okay? They get easily offended. If you are immature, that is your big problem. Hindi ka makakaangat dahil madali kang na-offend. Okay? In Proverbs chapter 19 verse number 11, ganito ang sabi ng Bible. Proverbs 19 verse 11, read, go. The discretion of a man deferreth his anger, and it is his glory to pass over a transgression. Madalas kasi kapatid, makakita ka ng tao may mali sa kanya, transgression. Di ba? May mga tao na hindi na makakaangat dahil yun ang hadlang, na-offend sa Kristiyano. Ayaw ko na mangyari po dito sa Australia. At sa lahat ng ating mga ministries, posibleng mangyari ito that if you are a new believer, makita mo yung mas matagal, ba't siya ganun? Di ba? Mau-offend ka sa kanya. Kasi nga limited yung understanding. Sa tao ka nakatingin. But when you grow mature, sa Diyos ka na nakatingin, sasabihin mo, baka sa time na yun, nag-backslide yun. Sa time na yun, nakalimot. Sa time na yun, nanlamig yung taong yun. It's not that we tolerate wrong. It's another thing kung matagal ka ng miyembro, tapos ang tigas pa rin ng ulo mo, rebuke ang kailangan mo, kapatid. Pero sa mga new believers, I warn you, hindi perfect ang mga nandito, Jeff. Tignan mo yung katabi mo kung perfect. Ang labo eh. Amen? Oh, hindi perfect ang tao rito, Maricar. Rosel, walang perfect dito. You cannot find a perfect church. Kahit palipat-lipat ka, puntan yung lahat ng church dito, walang perfect church. But this is the right church for you. Amen? Pero there is a possibility na pagbago ka, nakita mo yung mas matagal na meron siyang nagawang mali. Transgression, sabi nga ng Bible. Di ba? Pero pag lumalalim ka na sa understanding, nauunawaan mo. Hindi mo tinotolerate yung mali, pero hindi mo hinahayaan na siya yung maging dahilan para hindi ka na magpatuloy. Kasi nga marami tayong naging new believers. 25 years na akong pastor. Meron tayong mga new believers na nakita yung isang miyembro. Di ba choir member yun? O, di ba? Di ba assistant ni pastor yun? Di ba men na pinagkakatiwalaan ni pastor yun? Di ba preacher yun? Bakit siya ganun? Di ba? New believer ka. Nakita mo yon. So ngayon, sabi mo sa sarili mo, grabe naman pala, hindi naman pala ano dito, ganun din pala sila. Di ba? So dahil doon, na-offend ka, hindi ka na nagpatuloy, nag-quit ka ngayon. Kaya sinasabi namin sa inyo mga new believers, huwag kayo sa tao tumingin, madi-discourage kayo. Sa Diyos kayo tumingin. So pag may nakita kayong miyembro na matagal dito, na halimbawa, bakit siya ganun? Matagal na yun Bakit? Nakita ko siya doon naglalakad nakayosi. Di ba? Di ba many pastor? Sana walang ganun dito, amen? Oo, okay ba to? Wala bang ganun, amen? Oo, dapat yung usok mo, barbecue lang hindi sigarilyo. Kasi may barbecue fellowship kami mamaya, doon kila Toto uli. After baptism, feel free to join us. Amen? Pero baka yung iba, dadaan muna sa Calambale, alam nyo na yon, yung magka-curb. Di ba? Anyway, so, mga kapatid, hindi ka ma-offend. Isipin mo kung napagtagumpayan mo yon, Sis Jan. Na hindi mo sasabihin, akala ko itong church na to, ganito, may mga ganyan pala. Kung dahil doon hindi ka na nag-church, dahil doon hindi ka na nag-grow, wala nang mangyayari sa'yo. That's the problem of immature believer. They get easily offended. Hindi lang po yan mga kapatid. Ito, tuloy natin, next slide. They overreact. Everybody go. Overreact to correction or small issues. May mga tao, mga kapatid, na pag kino-comport mo, they feel good. Nai-inspire sila. Nabuboost. Lumalakas. Nagiging power. Na-energize. Pero pag kinorek mo, napupundi. Hindi kayo dapat ganun, kapatid. Yung bang, kung kakanta ka sa choir, di ba? Tapos, pagka nakakarinig kay pastor ng encouragement, ang lakas ng buka ng bibig. Well done,
Tapos nung na-rebuke ng pastor, nandun na, well done. Yung bang ipapakita niyang nasaktan siya? Yung bang gusto niyang ipahalata na, na-offend ako, nasaktan ako sa sinabi mo, pastor. Kung matagal ka ng miyembro, problema yan, childish, kapatid. Amen ba? Dati tayo yung madaling ma-offend. Naintindihan kung new believer ka, ma-offend ka. Di ba? Katulad nung in-example ko, si Angel, dating katoliko to. Saradong katoliko. Ngayon, sarado ng Baptist. Oh. Nung first time nilang nag-a-attend, kasagsagan ng pagtuturo ko sa mga doktrina. Yung mga tungkol sa rebulto. Oh. Nagkwento si Toto nung anniversary nila. Sabing ganyan, no? Pag uwi daw, isang service, tinalakay ko tungkol sa mga false teaching na yan. Biglang sabi ni Angel, kayo na ang tama. Di ba? May patampo pa di ba? May patampo effect. Kayo na ang tama. Ganon, di ba? Sabi ni Toto, hindi naman sa ganon. Dapat mo lang malaman ang katotohanan sa Biblia. Lagi na-offend. Ngayon na-offend ka pa rin? Hindi na. Siya na yung nagtitestify na mali yung pananampalataya niya dati. Di ba? Anong nangyari doon? Nag-mature, kapatid. So kung ikaw yung dating kinokorek, tapos ang dali mong matampong, dali mong masaktan, dali mong ma-offend, mapundi, yung pang pagpunta mo sa church, bagsak ang balikat mo, pinapahalata mong offended ka, dapat ngayon, pag ikaw yung nakokorek, nag-amen ka. Tsaka lalo to, pag tinamaan kayo, mag-amen kayo para hindi mahalata. Kasi kung tinamaan ka sa preaching, tapos nagmusiig ka, sumama yung loob mo, di ba? Pumangit yung aura ng mukha mo, kapatid, halata talagang tinamaan ka. Amen ba? Oh, so they get easily offended. They overreact to correction. Ano pa? They carry hurt longer than they should. Oh, ang tagal magtanim ng sama ng loob. Alam mo, pag may understanding ka, natural na masasaktan ka, tao ka eh. Pero forgiving ka, kapatid. Ang immature, nasaktan na, 1 week yan. Oh, 1 week na magsasaper ang pastor, hindi daw mag-church, hindi daw mag-prayer meeting, hindi daw mag-ministry, doon daw siya sa likod uupo, tapos nakasimangot lang daw siya. Di ba? Kasi nga offended daw. Hello? Napaka-childish, kapatid. Kaya sana mag-mature na tayo. Let's pass over all of these little things in life, these petty things, so that we learn na hindi na tayo ganon. Masaktan tayo, yes. Pero wag nating i-carry yung bitterness sa ating puso. Kasi ang bitterness, ano yun para kang umiinom ng poison. Amen? Oh, so sana walang mau-offend na dito. Sabi mo sa katabi mo, wag kang mau-offend. Sabi mo sa kanya, pag mau-offend ka, sabihin mo, pag mau-offend ka, ipag-pray kita na sana kunin ka ni Lord. Okay? Kaya tignan nyo, hindi nagiging blessing tuloy yung mga easily offended. Lalo yung, na-offend ka rito. Ay, doon ako sa kabilang church. O, pumunta sa kabilang church. Nag-preach yung pastor, na-offend ulit. Ay, ayoko rito. Doon ako sa kabilang church. Kailan ka pa makakapagbunga? Kung ikaw ay halaman, tinanim, nagbagong isip, tinanim ulit. Nagbagong isip, pinarot na, Jeff, tinanim ulit. Kailan ka pa magbubunga? Mamamatay ka nun. Wala kang makitang member na nagiging blessing dahil offended lagi. Kaya iwasan nyo nang maging offended. Walang dapat nakasimangot ang mukha pag tinamaan. Pag tinamaan sa preaching, dapat, amen. Mag-amen nga kayo? Bayra, yung mga amen nyo, parang offended eh. Nakaka-offend kayo, mga kapatid. Diba? Sabi ko nga sa inyo, buti pa kayo pwedeng ma-offend, si pastor hindi eh. Kayo pwede kayong ma-offend dyan. Diba? Magsimba kung gusto, kung hindi. Nakasimangot na lang dyan si pastor, probe hindi. Dapat pwede rin akong ma-offend Pero alam nyo, it takes maturity to be a pastor. To be a leader. Diba? Na kahit yung membro, siya na yung may kasalanan, ikaw pa rin magre-reach out. Brad, kumusta ka? Diba? Ang sarap mo sanang sabihin, umalis ka na nga rito sa church na to. Di ba mga kapatid? Hello? Pero nga, siyempre, ang pastor matured yan eh. Sana mag-mature din tayong lahat. Amen. Number 3. The third problem of immature people. Go. They get easily distracted. In other words, walang focus. Hindi niya alam kung anong mahalaga sa buhay niya. Tanggap na lang ng tanggap
at punong-puno siya at talagang busy siya, hindi niya nga alam kung saan na ang mas mahalaga pa. Pwede na magiging immature ka. Because if you are matured, you will only select what is important. And you will prioritize in your life. Tignan natin ang example sa Luke chapter 10 verses 40 to 42. Basahin natin, go. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Alam niyo yung kwento nito? May magkapatid, Mary and Martha, pumunta si Jesus Christ. Natural si Martha, syempre, katulad nyo rin, Pilipino. Parang ganon, di ba? Kung may bisita tayo. Yung kaisa-isang manok, kinatay kapatid. At nag-prepare, hirap na siyang tanggalin yung mga balahibo. Di ba? At nagluluto na siya. Talagang pawisan na siya. Di niya na alam ang gagawin niya. Samantalang si Mary, nandun na hinarap si Jesus, nakikinig sa preaching ng Panginoon Jesucristo. Eto ngayon yan. Sabi niya, she was cumbered. Lord, sabi niya, wala ka bang care? Hirap na hirap ako rito. Grabe ang buhay ko. Minsan, alam mo, ganun tayo. Paawa effect tayo sa Diyos. Lord, busy ako. Ang dami kong trabaho. Hindi mo ako tutulungan. Sabi ng Diyos, hindi mo ako pinaprioritize. Panginoon, ang dami kong bills. Alam mo ba yon? Bill sa bahay, bill sa kuryente, bill sa tubig, bill sa telepono, bill ko pa, Lord. Sabi ng Diyos, wala akong pakialam sa bills mo. Unahin mo ako. Alam nyo, may tendency tayo mga kapatid. Hindi natin alam mag-prioritize ng mahalaga. It takes maturity to say no to some things. So you can say yes to important things. It takes maturity. It takes conviction. It takes a certain kind of commitment of faith that you say no to temptations. You say no to opportunities. Kahit they are seemingly good. Biruin mo, dapat nagtatrabaho na si Jeff ngayon eh. Nagbibilang na dapat ito ng Australian dollar eh. Doble to. Diba? But it takes maturity to say no to seemingly good things, mga kapatid, in exchange for what is more important. Kaya, maging mature tayo. Don't get easily distracted. Tuloy natin basahin yung verse. 41. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Yan ang problema mo eh. Problema mo lahat eh. Pati yung problema ni Tulfo, problema mo eh. Yung mga nasumasangguni kay Tulfo, sa kapapanood mo ng social media, pati tuloy yung mga problema ni Tulfo, problema mo. Anong pakialam mo pa dun? Hello? No, troubled about many things. Listen, are you troubled about many things today? Maybe it's time to prioritize. Maybe it's time to manage your time. Maybe it's time to determine alin dito ang urgent, alin dito ang important, alin ang hindi important, alin ang secondary, alin ang primary, alin ang major. Listen to me. Sometimes we come to God at parang nagmamakaawa pa tayo sa Lord. Kawawa na ako, Lord. Maybe you only lack priority, kapatid. You need to mature. Sabi mo sa katabi mo, you need to mature. Amen? Prioritize. First things first, kapatid. Kaya ka magrireklamo sa Diyos kasi hindi ka nagpo-first things first. Next, tuloy natin yung verse. Ano sabi doon? But one thing is needful. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang mature na tao, alam niya kung anong mahalaga. Sunday afternoon mamaya, doon kayo sa mahalaga. Mahalaga ang tulog, pero mas mahalagang mag-worship sa Diyos. Doon kayo sa mas mahalaga, kapatid. One thing is needful. And Mary had chosen the good part, which shall not be taken away from her. It takes maturity na i-invest mo yung time mo doon sa alam mo na hindi mawawala magpakailan pa man. To those things that are rewarding in heaven. Kaya nga ang mindset natin eternal eh. Sabi nila sa inyo rito, anong ginagawa nyo dyan? Nagsasayang kayo ng oras. Pumunta na lang kayo doon, mag-curve, pumulot kayo ng kung ano-ano dyan, mabenta nyo pa yan. Pulot kayo ng mga bote dyan, mag-sideline kayo ng cleaning. Amen, Brother Noel? Mag-overtime ka. Oh, mayroon akong bago sa inyo rito, hindi lang overtime, Uber time. Yung magdadrive ka ba? Uber ang tawag doon, Jeff. Rico, magdadrive ng Uber. Di ba? Sayang. Sasabihin nila, sayang. Hindi nila alam kung anong mahalaga. Sa'yo, sa isip mo, no, pera lang yan. Yung pagsasabihin mo, pambihira, yung pera,
dapat pagtrabahuan, magkaroon ka ng pera, pero kung pati linggo naghahanap ka ng pera, ginagawa mo ng Diyos ang pera. Yes, kailangan natin lahat ng pera. Sino dito? Kailangan ng pera, taas ang kamay. Bakit ang hina nyo magtaas ng kamay? Baka hindi kayo bibigyan. Lahat ng mga nandyan sa sanctuary natin, lahat taas ang kamay. Sino nangangailangan ng pera? Oh, pati kayo, kasama kayo, pambihira naman kayo. Ulit. Lahat tayo. Sinong kailangan ng pera? Good. Monday to Saturday we work, kailangan natin ng pera. Pero pag pati linggo, nagbukas ka ng business mo para kumita ng pera, ginagawa mo ng Diyos ang pera, kapatid. One thing is needful. So let us be matured. Amen? Halimbawa, Sunday, may kaibigan ka, may mga katropa ka, kabarkada ka, di ba? Yung mga ladies, mga kaberks. Sa mga lalaki, kabarkada. Oh, ka-Mars. Di ba? Mars. Mars, punta tayo sa Westfield Mars. Mars, doon tayo sa may pupuntahan tayo. Linggo, kapatid. If you say yes to that, tapos manghihina ka, tapos sasabihin mo, Lord, tulungan mo ko, hinang-hina ako. You don't know how to prioritize. You are so troubled. Maturity is equivalent that you know what is needful. Hindi mahalaga yan. Ito ang mahalaga. Ito ang mahalaga. Amen ba, mga kapatid? Okay, number 4. Buhay pa kayo? Ihirit ako ng 2. Magkuklose na tayo. Okay? 2. Kasi ito, 22 Brad Noel 22. Tuloy natin mamaya ha. Doon sa barbecue. Number 4. They easily quit. Immature people, they easily quit. Alam mo, pag ikaw ay mature, kapatid, you don't easily quit. Let's read Galatians chapter 6 verse 9. Ano sabi ng Galatians 6:9? And let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. Listen, alam niyo po yung salitang weary? Everybody say weary. Okay, sa Ilocano, 3 kahulugan yan. Subukan kong itagalog. Yung unang kahulugan ng weary sa Ilocano, mabannog. Sa Tagalog, mapagod. Ang tao, pag wala kang maturity, ang dali mong mapagod sa buhay. Pero pag may maturity, kahit pagod ka na, hindi mo hinahayaang yung pagod maghadlang sa'yo. Bakit? May pamilya ako Kailangan kong magtrabaho. Kayo ba? Hindi napapagod? Sino sa inyo ang pagod na? Well, hindi na kayo makataas ng kamay sa grabeng pagod nyo Sino sa inyo ang napapagod na sa kakatrabaho? Be honest. Papasok pa rin kayo bukas? Akala ko pagod na kayo. Papasok pa rin kayo bukas? Di ba pagod na kayo? Wag na, pagod na kayo Ay, hindi pwede, pastor. Yung bayad ng bahay namin, 150 a week. Ay, pastor, may anak kami. Tapos si Nelson, pastor, maglilimang anak ako. Biro mo pagod na mag-overtime pa daw? Bakit? May responsibility ka na, kapatid Pero kung napagod, ayaw ko na. Tapos na. Tigil na ako trabaho. Wala kasing iniisip na responsibility. Alam mo, members, listen to me. Kahit pagod tayo, patuloy pa rin tayo sa gawain. At i-relate ko lang na kahit pagod kayo every week, punta pa rin kayo sa church. Pastor, nakakahiya na kasi pag nasa church ako, inaantok-antok na ko Kung nasa bahay ka, tulog ka. Pag nasa church, tulog ka. Church na lang. Amen ba, mga kapatid? Kasi sa bagay, ang marami sa inyo talented Yung bang tulog na nakikinig? Sino sa inyo yung ganon? Tulog pero nakikinig. Yung bang, natutulog ka. Nakikinig ako Diba? Tapos tanungin mo, ano yung preaching? Preaching? Naku, yung lesson ni pastor tungkol sa mga problems of immaturity. Galing po talaga. Talent yun Di ba, mga kapatid? Another Ilocano for weary, hindi lang yung nabannog, nauma. Ano sa Tagalog yun? Magsawa. Correct. Ang bata madaling magsawa. Ang span of time lang ng pagkikinig niyan, 10 minutes. After 10 minutes, malikot na yan. Kung ano-anong ginagawa niyan. Alam mo, maraming mga ganyan. Magaling lang sa simula, madaling magsawa. That is a sign of immaturity. Naunawaan niyo yan? Sana po wag tayong magsawa sa gawain ng Diyos.
Amen? Okay, ito pa. Another Ilocano for weary. Ano yung nauna? Nabannog. Matuto ka na ng Ilocano, Jay. Mabannog is mapagod. Ano yung pangalawa? Mauma ay magsawa. Okay? DJ may ikatlo, mauma, mabannog, maupay. Maupay. Ano't maupay? Madaling ma-discourage. Yung bang nagsundo ka ng bisita, sorry, hindi kami makakapunta. Na-offend na siya. Ayoko na, nakaka-discourage naman. Yung bang nag-soul winning ka, di ba? Nagbigay kayo ng gospel tracts, hindi tinanggap, na-discourage. Listen to me, kung nakakaramdam ka pa rin ngayon, na-discourage ka, kaya ka nag-quit. I mean, okay lang yung na-discourage tayo sa isip, pero huwag ka mag-quit. Amen ba? Kasi dumadaan sa isip natin yung discouragement. Yung tayo ay napagod o kaya nagsawa dahil nga, tingnan mo, yung katabi mo, laging yan ang katabi mo sa church. Kaya mag-soul win kayo para may bago naman. Mag-invite kayo para may bago. Kayo mga members yan sa Bagara na parang maumuma kayo. Ha? Baka tiyan mo sikalat maumuma. Pambira. Mauma damot king ka na. Sikala nga isikan eh. Ag-invite ka mo ito na tapos di ka sa adabaro. Are you listening? Pero listen to me. Let us not be weary. Huwag tayong madaling mag-give up. We should not easily quit. Next slide. Ano yon? Start strong, then disappear when it gets hard. 25 years na akong pastor, may mga ganyang miyembro. Right? Start strong, start happy, start great. Oh, amen! Praise the Lord! Pero nung pahirap ng pahirap, nakakahalata na ako dito kay pastor. Dati, pambira, encouragement siya ng encouragement. Ngayon, bakit rebuke na siya ng rebuke sa amin? Yung mga present nung nagpa-covenant ako. Mga bago yung iba sa inyo, ha? Huwag niyong sabihin, pambira nung una, welcome si pastor sa amin. Ngayon, pambira, parang galit na siya sa amin. Matindi na siya. Dati, binibisita kami. Kayo, nire-require na kami. Kasi gusto ko kayong mag-mature. Kung ayaw mong mag-mature, you only start good, then eventually quit kasi ang hirap na. Kaya nakakatuwa yung testimony ng iba sa inyo rito. Na kahit minsan hindi madali ang mag-church, lalong-lalo na, alam nyo, very challenging kayo rito. Ito, i-orient ko na kayo yung mga newly mababautismuhan. Okay? I-orient ko na kayo. Hindi madali itong setup na ganito. Jeff, yung pupunta ka, Rico, dito, Sunday, sis Jan, tapos, asan si Pastor Proby? Nandun sa screen. Di ba? Nanunod. Naalala ko yung testimony ng iba sa inyo eh. Di ba? Yung first time niyang pumunta rito, Ilocano naman. Sino ba yung nagtestimony doon? Toto, Ilocano. Ayaw ko nang bumalik dito. Pero following Sunday, kapatid, hindi siya makahindi kasi inantay ni Nelson doon sa labas ng bahay. Yan ang mature, hindi nag-give up. Kaya bumalik ng linggo. Ilocano ulit, di ba? Ilocano. Pero ang inisip niya lang, sabi niya, Lord, doon na lang ako sa mga point ni Pastor makinig. Total English. Then dumating yung time na nagtatagalog na ako sa preaching. Yun, Tagalog na. Di ba? Pero still nanonood. I know this is quite challenging mga kapatid. Pero I hope ma-outgrow nyo yung isip na ayoko rito, nanonood lang kami. Pero by God's grace, every Sunday, may magpipreach naman ng Sunday school. So dalawa ang preaching nyo rito. May Sunday school at may main preaching. Okay? So, they easily quit. Alright, number 5. Panglima po, characteristic or problem ng immature. They serve, everybody read? Ayon. Ito yung mga tao na pag hindi mo na-acknowledge, lumalamig. Di man lang ako napapansin ni Pastor. Sila na lang yung lagi niyang binabanggit ang pangalan sa pulpit. Ako kasi, porque ang trabaho ko lang trash boy. Di ba? Hindi ako napapansin ni Pastor. Kapatid, listen to me. At first, ang bata kasi, ang motivation ng bata, praise.
Mas lalong gumagaling ang bata when you catch them doing good and you praise them. Correct? Pero kung nagmamature ka na, hindi mo kailangan yun. On purpose mo, ginagawa yung tama. Biruin mo yung halimbawa, yung bata sasabihin mo, nag-toothbrush ka na? Hindi pa po. Oh, mag-toothbrush ka na? Nag-toothbrush. Oh, very good. Ako tuwang-tuwa yan. Di ba? Oh, next day, nag-toothbrush ka na? Hindi pa po. Toothbrush ka. Nag-toothbrush ulit. Very good. Third day, nag-toothbrush ka na? Oo, mami, nag-toothbrush na ako, automatic. Very good. Gumagaling siya dahil sa praise. Am I correct? Kayo, kailangan pa bang palakpakan pag nag-toothbrush? Ha? Jonas, nag-toothbrush ka? Very good! Hindi na maganda yun. Pag sa una talaga, it is a blessing na na-appreciate kayo, na-praise kayo. Pero pag tumatagal, wag nyo nang hanapin yun. Serve not for the praise of men, but for the Lord. Yan po ang isang sign of maturity. Naunawaan nyo mga kapatid? Tingnan nyo po yung Matthew chapter 6, 1-4. Matthew chapter 6, anong sabi? Take heed that ye do not your alms before men. Alam mo yung alms, magbigay abuloy sa tao? To be seen of them. Ginagawa mo para may makakita sa'yo. Yung mga Pharisees po kasi, pag nagbigay ng abuloy at walang nakakakita, hindi magbibigay ng abuloy. Pero pag marami nakakakita, yun siya magbibigay ng abuloy. O bakit? To be seen of them. Otherwise, ye have no reward of your Father which is in heaven. Eh bakit? Kung hindi napansin, kung hindi na-acknowledge, kung hindi na-appreciate, kung hindi napalakpakan, yung ginawa mong paglilingkod sa Diyos, nakarecord naman sa Kanya. At hindi naman ako magbibless sa inyo, siya naman. God keeps the record of your services to Him and He will bless you accordingly. O, tuloy natin basahin. Verse number 2, anong sabi? Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet. Biro mo, bibili ka pa sa cash converter ng trumpet? Para lang sabihin, tut, 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 tut. Ibig sabihin, may nagbigay ng abuloy. Di ba? As the hypocrites do in the synagogues and in the street, that they may have glory of men. Kaya po dito sa church natin, puntahan nyo sa mga sanctuaries natin sa Pilipinas, walang donated by. Pero mo yung ibang mga simbahan, ultimo electric pa, no, nakalagay dyan, donated by. Pag umikot, nakikita mo pa ba yun? Sa upuan, donated by. Pulpit, donated by. Ano pa? Organ, donated by. Lahat ng mga fences, bawat span, donated by. Pastor, donated by. Grabe, no? Ang pangalan ng church, donated by Baptist Church. Kasi puro donated. Pero dito hindi. We give and we give joyously. Why? Nag-mature na tayo. Yung bang hindi na natin kailangan ng praise para gumawa. Hindi na natin kailangan ng pagpalakpak o ma-recognize para gumawa. We do it on purpose. We do it with intention. Tayo na mismo yung pinipili natin gawin to para sa Diyos. We want to serve the Lord. Yan po ang sign of maturity. Amen? Next slide. Only, everybody, next slide, go. Only active when noticed or praised. Can you serve even without being noticed? Can you serve even without being praised? Gawin yung life verse nyo yung do it as unto the Lord and not as unto men. Amen? Lord, ginagawa ko to para sa'yo. Accordingly, as my pastor leads us, kahit hindi niya ako makita, Lord, I follow His leadership and I'm doing this for you, Lord. Lalo kayo rito, hindi ko kayo kasama lagi o nakikita lagi. Pero God knows na si Aldrich, di ba? Grabe, laging stress yan hindi pala stress, pressured. Yan. Okay? Pero may tutulong na sa'yo. Tutulong daw si Jonas at saka si Mark. Inclined din siya dyan. Amen? Kaya magiging madali na ito. Praise God for that. Alright. Let me give you another one. Andyan pa ba kayo? Okay. Sige. Number 6. Everybody read. Yun. Ayaw nilang makarinig ng mga mabibigat na turo. Gusto nila yung turo lang na medyo magaan, masarap sa pakiramdam. Mga kapatid, as a pastor for 25 years, I have seen one of the reasons why people are not a blessing, okay, is because of this thing. They don't know how to swallow deep truths or great truths in the Bible. Are you with me?
Hebrews 5:12 to 14. Anong sabi ng Hebrews 5:12 to 14? Go. For when for the time ye ought to be, nagtuturo ka na dapat, toto. Oh. Ye have need that one teach you again, which be the first principles on oracles of God, and are become as such of need of milk, and not of, Siyempre yung mga babies, milk yan. Bigyan mo nga yung anak mo marikar ng karne. Pwede ba? Hindi pwede. Kasi nga baby eh. Kung si Jeff, pampira, Jeff, dapat karne ng kangarong kinakain mo na eh. Di ba? Kasi nga may ngipin ka na eh. Full age kapatid. So dito sa church, may stages yan. Pag sa simula, may mga pinuturo sa'yo na mga basic. Pero habang tumatagal, tumitindi yung mga itinuturo sa'yo. So, ibig sabihin, yung adjustment na gagawin mo sa buhay mo, lumalaki na rin. Kasi dati, pastor, nung una, Sunday lang, pampira, may prayer meeting pa pala, magsiserve pa kami, magpapasa pa kami ng mga practice. Tumitindi na yung commitment mo sa Diyos. Dumalaki yung adjustments na ginagawa mo sa buhay mo para sa ministry. Hindi yung nagiging committed, kundi committed. As we grow, we become more committed. Sabi ko kay Edmond kanina, Edmond, choir member ka na after 5 years. Sumagot sa akin, God's willing, pastor. Di ba? Sabi ko, pag God's willing ka pa dyan, dapat 5 months lang. Tagal naman nung 5 years, Edmond, dapat 5 months lang, choir member ka na. Amen? Siyempre, hindi madali na mag-adjust kasi. Hindi madali na talagang we have to prioritize the commands of God, the instructions of God in our life. So yung iba ngayon, sabi nila, ayoko na, humihirap na to ha. Noon, pambihira, Sunday morning lang kami ina-encourage ni Pastor, so mag-serve na kami. Magsusulwin pa daw kami, mag-visitation. Pambihira, ayoko na to. They only want easy truths. Are you with me? Okay, next slide. They avoid, next slide please. They avoid, go. They avoid correction, deep teaching, and challenge. Pag challenge mo, parang, hindi ko kaya. Ayoko na rito. Di na kaya. Next slide. May mga Kristiyanong ganito. They love inspiration, but ignore instruction. Pag nagbibigay ka ng inspiration, laki ng mata niyan. Wow, grabe, nakaka-inspire, nakaka-bless, nakaka-encourage. Positive si pastor. Pero pag nagbibigay ka ng instruction, nakasimangot na yan. Tapos sabihin mo pa, isulat nyo sa notebook nyo. Kukuha ng notebook niyan. Tinatamad na. Hello? Mga kapatid, immature yun. Let us grow mature. I will close with number 7. I'll close with number 7. Okay? Buhay pa. Gutom na. Buti na lang, may pagkain tayo dyan. Okay, last. Number 7, go. They are that's the problem of immature believers. They are ruled by emotions. Listen, when you are mature, you are not ruled by emotions. You are ruled by principles and by convictions. Yung bang kahit minsan physically, nakakatuwa masama yung pakiramdam ng mga candidate for baptism. Di nyo lang alam, pray kami ng pray kanina. Kagabi pa, kasi nung sinabi ni Gretch sa amin ni Ma'am Kay, pray na kami ni Ma'am Kay. Actually, alam nyo, mga kapatid, nung kahapon ng umaga, alam ni Ma'am Kay ito kasi paggising namin, nag-pray na kami. Ito yung prayer ko, Rosel. Alam ni Ma'am Kay ito, sabi ko, Lord, bukas na po yung baptism ng mga new believers. Sabi ko, Sis Jan, sana Panginoon, huwag niyong pahintulutan na ang dyablo ay mag-oppress ng sakit sa kanila na maging hadlang sa kanilang pagpabaptize. Yun ang prayer ko. Sana huwag silang magkasakit. Yun ang prayer ko. Tapos maya-maya, sabi ni Gretchen, Pastor, may sakit sila. Sabi ko, Lord, kakasabi ko lang sa'yo yun Pinalitan ko yung prayer ko, Nana Benedicta. Sabi ko, Lord, kung hindi mo pagagalingin ng sakit nila, palakasin mo ang pananampalataya nila. At praise God, mas maganda pala yung pinalakas kayo sa pananampalataya kaysa pinagaling lang sa sakit. Hindi ko sinasabing hindi gagaling ang sakit nyo Gagaling din yan.
pero mas blessing yung lumakas ang pananampalataya. Ang tawag dyan, maturity. Ayan, si Rosel, buntis pa yan, may lagnat pa yan, may love nut pa. Mahal na mahal niya si Rico, kaya sinuportahan Rico. Di ba? Magpapabaptize kasi. Pero nandito sila ngayong umaga. Mga kapatid, there will be more challenges like that. And let's not be ruled by emotions. Do not make decisions based on emotion. Ha? Halimbawa kayong mag-asawa, galit kayo sa isa't isa, tapos sabi niyo, maghiwalay na tayo. Ay, wag ganun. Emotion lang yun. Pakalmahin mo lang muna yung emotion mo. Maligo ka muna, Lenny, ng 3 times para mawala yung galit mo kay Jonas. Amen? Oo. Mahimaspasan ba? Di ba? Oo. Emotion lang yun, kapatid. Pero pag mature ka, no. I value commitment. I value my conviction. I value God. I value the church. Regardless of what I feel, regardless of what I'm going through. Lord, sakit lang to, Panginoon ka. Problema lang ito, Diyos ka, Panginoon. Mas malaki ka kaysa rito and I will honor you no matter what I feel. Amen ba? Kaya ito, up and down, ready? Read. Up and down depending on how they feel. May mga kanyan. Huwag po sana tayong ganun. Especially kayong mga coordinators. Inaasahan ko kayo mga kapatid na mature kayo. Kaya ganun ako magturo sa inyo, ganun ako mag-train, ganun ako mag-require sa inyo dahil ine-expect ko mature kayo. Kaya nyong matake ang correction, kaya nyong matake ang rebuke. Kung ni-rebuke ko kayo, kinorek kayo, tapos napundi pa kayo, di ko kayo maasahan. Sana mag-grow kayo, sana mag-mature kayo. Next slide. Last, mature believers follow truth, not moods. Amen? Praise God for that. It's one thing na sa mga ladies, palaging challenge yung submit yourself unto your own husband. Amen mga men? Amen. Ang hina naman ng amen nyo. Lakasan nyo yan, Nelson. Amen? Amen. Challenging yan. Pero alam nyo, sabi nga ni Ma'am Ken, nag-advise minsan, sabi niya, it's really challenging. But when you put in your mind that you submit to your own husband, you follow truth, not your moods. Amen, Toto? Lakas ng amen, Angel. Amen. Praise God for that. Okay? So, marami pa po. But I hope it is enough for you to realize. Dalawa po yung pwedeng mangyari ngayon. Una, na-realize nyo, ayaw kong maging immature. Pangalawa, na-identify nyo yung mga characteristics at problems ng immature. Pwede nyong maiwasan, pwede nyong ma-outgrow. And I'm telling you, this church will not only become strong, we will be fruitful. Darating ang time, etong place natin na to, kulang na uli. Huwag nyong antayin mga kapatid, na bagyuhin na naman ng Diyos to katulad ng mission house. Dadami tayo. Sa lahat ng ating mga brethren, mga kapatid, listen, as your pastor, marami po ang nais nating gawin para sa Diyos. Inaasahan ko po na kayo mga coordinators, katulungan ng pastor yan, na akayin ang mga new believers, yung mga outreach coordinators natin, katulungan ko kayo, na akayin, tulungan ang mga new believers natin because as your pastor, I have a lot of things to do. Pag uwi ko from Australia, uwi po kami Lunes, darating kami ng gabi. Alas 10, alas 11 ng gabi. 5 o'clock ng madaling araw ng Martes, lilipad ako to Manila. Because I will attend a conference and I will also speak. The following week, sunod-sunod po, magkukondak kami ng leadership seminar sa iba't ibang mga high school sa Ilocos. Sa Sarat, Pintar, sa Bacara, sa Pasukin, sa Batak, at doon sa Paway. Sunod-sunod yan. Pagkatapos niyan, we hope to visit Vigan. We hope to have another visit dyan po sa Tugigaraw. Tuloy-tuloy yan. And as a pastor, I am taking care of our new outreaches, our new believers. Sana po, kayong mga itinalaga ko na mga coordinators, you be mature enough. Na hindi kayo yung magiging problema ko, kasama ko kayo sa pag-hold ng problems ng church natin. Expect my prayers for you. I hope you were encouraged and challenged today. All of God's people say, amen. Sabi mo sa katabi mo, mag-mature na tayo. Okay. Let us pray. Lord, marami pong salamat sa umagang ito, sa aming lesson, the problem of immature believers. They are easily deceived.
I pray, Lord, that dito sa Australia, mga brethren dito, though I may not always be here, but they will be strong and tough in their doctrines. They get easily offended. Sana po walang madaling ma-offend po rito, Lord. Hindi sa tao nakatingin, kundi sa iyo. Hindi siya masaktan kahit masakit yung mapakinggan kung katotohanan. Hindi niya iniisip yung paano siya nasaktan sa preaching. Ang iniisip niya, yung dapat gawin niyang adjustment, pagbabago sa kanyang buhay. They get easily distracted. Sana, Lord, itong mga kapatid dito, they know how to distinguish what is important and not important. I-prioritize ang mahalaga. They choose the good thing, dear Lord, what is needful. Immature, they easily quit. Sana po kahit mahirap ang dadanasin, magpapatuloy sila. They serve for applause. I pray that our brethren here will not serve for applause, but for your glory and honor. Ruled by emotions, Lord, up and down ang emotion namin, pero mananatilang katotohanan. We will be guided by principles, O God. Thank you so much for this lesson. In Jesus' name. Everyone says, Amen and Amen.